Yo, what is up guys? It's been a while. So ang tagal natin hindi nag-upload guys. Medyo busy lang tayo sa mga ganap sa buhay, no? Nag-process kasi tayo ng PR application. Tapos busy sa trabaho. Ngayon guys, pasok ba tayo sa sasakyan? Init. Yun. So yun guys, nandito na tayo sa sasakyan. So today is Sunday guys. Pupunta muna tayo ng church. Tapos i-share natin kung paano tayo nakapunta dito sa Canada. Tapos yun pala guys, no, last week lang na-approve na yung PR natin. Sobrang bilis lang talaga guys. Talagang sobrang blessed tayo. Kaya yun, palagi nagpapasalamat tayo sa Panginoon kung ano yung binibigay niya. Babalik tayo sa kanya tapos magpapasalamat. Tapos itur ko kayo guys sa city namin dito, papuntang church. So yun guys, ito yung ano namin, downtown. So pupunta tayo doon, tapos nandun ang church. So nasa province tayo guys ng Sault Ste. Marie. So medyo ano lang talaga dito sa amin, parang yun, parang probinsya kung nasa Pinas lang. Downtown namin medyo ano lang, maliit, pero okay naman, peaceful. Sa Toronto guys, talaga ang ganda doon. Talagang skyscraper talaga yung mga andun, mga building. Kaya goods na goods doon. Pero dito tahimik. Parang nasa ano na tayo, nasa province talaga. Tignan niyo, no? Ganda ng panahon ngayon, Sunday. Ang lamig sa labas pero mainit. So yun, kasi share ko sa iyo guys yung ano, simbahan mamaya. So yun guys, nandito na tayo sa church. So punta tayo sa harap para ipapakita ko sa inyo yung harap ng church guys. So yun guys, nandito na tayo sa simbahan, no? So dito pala yung parking lot. So nasa back gate tayo. Pero punta tayo sa harap para papakita ko sa inyo yung harap ng simbahan guys. Yeah, let's go. So yun guys, tamang J's check muna tayo guys. Uy, naka J1 sana all. So guys, ito na pala yung harap guys. Oh, tignan nyo guys, ang ganda naman na talaga ng church. So nasa Queen Street pala to guys, kung gusto nyong. So nasa bagyang downtown na pala tayo guys. Nasa Queen Street ng Sault Ste. Marie guys, Ontario, Canada. So nandito na tayo guys sa Precious Blood Cathedral. Ganda talaga ng church guys. Papasok ka pa lang, blessed na. Thank you G. Bye. Take care. Hi, Father. Good to see you. Yeah. So yun guys, the mass is offered na. Nakapag-thank you din tayo kay Lord na sa mga blessing na binigay niya sa atin. Tapos yun, yung PR natin na approval. So pinakamalaking step yun pag nandito ka na sa Canada guys. So lahat talaga ng tao ano talaga na ma-PR. Kasi ang hirap, pag pumunta ka na lang dito, kailangan ma-PR ka talaga para makapag-stay ka talaga ng matagal. So yun guys, hanap muna tayo ng kainan, tapos punta tayo dun sa park dito. Tapos share ko sa inyo kung paano ako nakarating dito, kung ano yung process na ginawa ko na nakarating ako dito sa Canada. See you.
G. Right. 2089 debit. Yep. Debit. You want any dipping sauce with it? Yep. Just give me anything like good for chicken. So yun guys, papunta na tayo ng Bellevue Park. Doon tayo mag-chill. Tapos doon na natin kakainin yung natin drive-thru na KFC. Alright. Sarap naman ng view guys. Tapos may nag-picnic din doon, no? Family, mga puti. Tapos dito guys sa likod banda, tapos yung playground ng mga bata. Puntahan natin yan mamaya pagkatapos natin kumain. Uy, yun guys, kain muna tayo guys. KFC lang naman, you know. Good jet. So yun guys, habang kumakain tayo, mga animalism guys dun, you know, palapit na lang palapit sila sa akin, parang kikidnapin itong kinakain ko guys. Pero bibigyan pa rin natin sila konti naman. Ang away ng mga animalism guys. So yun guys, papunta tayo sa playground ng mga bata guys. Yan guys, ang daming mga bibe. Tapos may lawa pa guys. Tingnan yan guys, ang dami nila guys. Hi, hi. May mga isip bata din guys, oh. Yun, saya dito ngayon guys. Puntahan natin yung ano guys, yung parang may spray na tubig. Yun no, mga bata guys naliligo. Pagdating ng anak ko guys, sana hindi pa talaga malamig para ma-experience din niyang maligo dyan.
So yun pala guys, ito yung pinaka first entrance dito, dyan yung parking lot sa park. Tas talagang malapad-pad talaga to, may marina pa banda. So dun tayo hanap ng spot. Tas dun ko i-share kung paano ako talaga nakapunta dito. So kunting ikot tayo guys. Let's go. So guys, nandito na tayo sa bandang bay. So yung nakikita nyo yung parang isla dyan guys, yan na po ay Michigan. So USA na po yan guys. So lawa lang talaga yung boundary dito. As yun, ikot-ikot lang tayo dito. Hanap tayo ng spot. Parang doon sa sa may plug. Dan tayo magbablog sa dyan ko share yung content. So tamang ikot lang muna tayo guys. So yun guys, tignan nyo yung park talagang sobrang linis. Wala kang makikitang basura kahit ano lang, wrapper lang ng candy or mga ganyan. Kasi talagang mga tao dito, at yung bago ka dito, mapapa ka talaga, mapapa ka yung tawag niyan, mapapa-obliga ka na hindi talaga magtapon. Ikaw man naman magtatapon ka ng basura dyan, hindi ka ba mahihiya? Park lang to public park, pero sobrang linis. Pag may basura, dahon lang siguro yan ng mga tanim, halaman. Uy, good spot to dito guys. Dito tayo opo, tas pag-usapan natin ang content. Talagang ang ganda talaga ng view guys. Tas parang pa-full na yung ibang mga halaman dito, nagre-red na dumidilaw na din yung mga mga dahon. Thank you Lord. So yun guys, so timeline natin back in 2021 yun, November. So yun, dream ko na kasi ito noon pa na makapag-abroad talaga sa magandang bansa. So target ko talaga is ito pinakauna, yung US, Canada, kahit dito. Pag sa Asia banda naman, New Zealand or Australia, 'di ba? Hindi ko lang alam sa ibang mga natin, mga kaibigan, kung anong prospect na country talaga ilang gusto nila. Kasi dito talaga, mga ganitong lugar, yung mga nabanggit ko is pwede mong madala talaga yung pamilya mo na like talaga kayo dito, tumira na dito na kayo titira, 'di ba? So sa iba kasi, ibang bansa medyo mahirap. So parang trabaho lang, 'di ba? Yung sa Saudi, yung mga sa Middle East banda. Ako nakapagtrabaho din ako sa Ethiopia 2 years. So yun, pwede naman madali yung pamilya, pero talagang mahirap kasi yung parang mo dun is magtatrabaho ka lang talaga. So kaya next target ko talaga, yung dream country ko na pupuntahan sana is yun, yung mga nabanggit ko. So yun, back in November 2021, ito lang target ko Canada, kasi marami na akong friends na nakapag Canada. Tapos yun, nag-progress talaga kasi okay naman talaga dito. Tapos pwede pa madala yung pamilya, di ba? So yun, November 2021, nag-apply ako sa job bank. So parang siya, may Nemo sa atin, may Nemo, Job Street, yung mga online na So yung jobbank.ca, ilalagay ko lang yung link dito sa baba or sa gilid. Siya, yun lang, online na website. So magka-apply ka doon, search mo na lang yung experience, trades, or yung field mo na trabaho sa atin.
So pag may lumabas naman, yun, marami yan. For example, kasi ako, may experience ako sa machining sa atin. Matagal din, ilang taon din. Tapos nag-TESDA din ako noon. So yun ang ginamit ko na ano, parang way para, ito, try ko to na babalik ako kasi nag-graduate na ako ng mechanical engineering. Yung recent job ko is hindi na yung sa trades, nasa building engineer ako, nasa management na yun na side. So sabi ko, pag yun ang gagamitin ko, yung mga white collar job, mahirap, hindi ako makapasok dito kasi parang pamputi lang talaga yun na ano. So yun, sabi ko, okay, babalik talaga ako sa kung anong work ko noon kasi yun ang entry ko talaga dito. Mas madali akong makahanap ng trabaho dito. So yun, nag-apply ako, tapos nag-antay ako ng 2 buwan. Wala pa nangyari sa job bank, pero may mga agency sa atin, marami. So for example, IPAMS, yan, legit talaga yan. Yung, ano ba yun? Icon, basta maraming agency sa atin guys, na mga legit na walang bayad. So yung mga friend ko sa atin, sa Pinas, sa Cebu, nakapunta na dito, Canada, Australia, dahil sa mga agency na yan. So, tas free pa, wala ka talagang gastos. Siguro, medical lang, tapos ano pa, i-reimburse ata. So yun, tapos na-interview ako January 2022. Oo, sa ano yun, kalimutan ko yung ano, sa hindi yun IPAMS, yung isa rin. So yun, na-interview ako, Pakibik naman yun. Sabi niya ano, employer, parang ano siya panel interview, may HR tapos yung tatlong ano sa employer. Parang tell me about yourself lang, kung gusto ko bang magtrabaho dito sa Canada, tas ano yung expected ko na, yung expectation ko dito, tas may driving license ba daw ako, tapos may ano ba ako, aware ba ako na may 4 seasons dito sa Canada. Sabi ko oo lang ako ng oo. Tapos kala ko pagkatapos nun mag-i-interview pa siya sa trades ko, sa experience. Hindi na pala, yun lang. Sabi ko interview ba yun? Grabe ang bilis. Sabi ko, sige. Tapos yun, walang nangyari guys. So sabi nila, mag-update lang sila if ever nakuha daw ako, ganyan. So yun, nag-aantay ako ng 2 weeks hanggang nag 3 weeks, hanggang nag 1 buwan, wala pa rin guys, walang update. So sabi ko, wala na yun, sayang naman. Pero yun guys, may plano pala si Lord. So sabi ko noon, parang hindi pa yun sa akin, or parang hindi pa siguro time ko na mag-abroad ulit kasi may bata ako. So kailangan ko pa sigurong nandun sa bata ko. Sabi ko okay lang. Tapos yun guys, after 2 months, March, nag-reply yung isa sa nasendan ko ng application sa job bank. So yung employer ko ngayon, nag-email sila sa akin, email lang sabi nila na interested pa ba daw ako sa position na ina-applyan ko. Sabi ko oo. Tapos yun, the rest is history na guys, email na lahat. So anong nangyari after nun, mahirap akong makapunta pala dito kasi may LMI pa sila ipaprocess. So Lamia, yung iba ang tawag nila sa LMI is Lamia, parang ganyan yung pagkakabigkas. Ano siya, parang Labor Management Impact Assessment. Management ba yung M? Hindi ko lang sure guys, basta parang Labor Management or something ata. Impact Management Assessment. So ang mangyayari, kailangan nilang mag-apply, mag-register doon, tapos i-apply ako para makapasok ako kasi ibig sabihin doon walang nag-a-apply sa posisyon dito like sa mga puti. So need talaga ng kumpanya mag-hire sa ibang bansa. So parang ganoon ang mangyayari. So noon sabi niya, hindi ako pwede daw sa LMIA kasi may isang pathway pala dito, which is yung RNIP, Rural and Northern Immigration Program. So yun, may sinensya sa akin na isang coordinator dito sa Sault Ste. Marie, Ontario, na i-chat ko daw siya or i-email ko kasi may ano siya, may ipapagawa siya sa akin para yun ang pathway ko na pupunta dito.
hindi na ako mag-LMIA. Kasi parang mahirap din daw i-apply yung LMIA, o hindi ko lang alam. Basta yun lang sabi niya na mag-LMIA exempt na lang daw ako kasi may ibang pathway which is yung RNIP, yun ang gagawin namin. Sabi ko, uy, sige sir, ano ko yan, kukontak ko siya, sabi ganyan. Tapos yun, binigyan ako ng coordinator ng list ng requirements kung ano yung i-provide ko. So nung na-provide ko lahat, 2 months nun guys, siguro mga May, so March no, mga May, natanggap ko yung recommendation letter ko. So recommend na ako ng community, which is itong city no, sa ng province ko, na pwede ako dito, ganyan. So tapos ang mangyayari, kasi parang kulang pa ng mga resident dito, kasi yung RNIP guys, ano yan, 11 ata na ano, mga provinces whole Canada wide. So meron dito sa bandang Ontario, Alberta, Saskatchewan, sa BC din alam ko meron, sa British Columbia, bandang Vancouver. So yun, gusto nilang natanggap na ako sa community. Pas next step para ma-apply ko yung ano ko, work permit, para makapunta ako dito is mag-apply muna ako ng permanent residency, which is yung PR. So yung mangyayari, sabi ko, sabi ng coordinator na isabay ko na daw, kasi yung PR matagal pa yun 6 months to 1 year, depende, case to case yan na base na ma-approve. So while waiting sa PR, mag-apply ako ng work permit para makapasok ako dito, tapos dito na ako mag-aantay sa PR ko. So yun guys, ang nangyari, nakumpleto ko na lahat yung pa-PR ko na ano, na application. Tas nang nagka AOR, yung acknowledgement of receipt, in-apply ko na yung work permit ko. So parang mga June yun in-apply ko. Tapos na nag-apply ako sa work permit, ang bilis lang guys, 1 buwan at 3 linggo lang ata. So June ako nag-apply ata, or end of June, tas na-approve siya August, mga last week siguro. Yun, sabi ko, uy grabe ang bilis. So yun na guys, so may work permit na ako, so goods na, pwede na ako makapunta dito. Tapos yun, may OEC pa pala guys. OEC is Overseas Employment Certificate. Sa Pinas yan, sa atin yan, hahanapan ako sa immigration. So pagpasok ko pala sa airport, kailangan meron ako niyan. So matagal din yun guys, 1 buwan at kalahati din yung ginugol ko nung oras doon para makuha ko yung OEC. Tas ang ano pa, yung process niya talagang mahirap, kasi kailangan gagalaw din ng employer mo kasi ang humihingi ang immigration sa atin ng mga documents sa employer, which is controversial pa naman, like mga, so yung privacy talaga na hihingi nila. So yun, at least natapos din guys, 1 buwan din at kalahati. So nagkaka-OEC na ako, binook na nila ako ng ticket dito sa papuntang Canada. So yun, mga November 4 flight ko na. Tapos yun, straight na lahat. Parang nag-resign na ako, gumala na lang kami ng pamilya ko, asawa ko at anak ko, mga siguro 2 to 3 weeks, ganun. So mabilis lang guys, sabi ko, ito na pala, flight ko na pala, parang ganyan. So grabe, yung blessing na binigay ni Lord. Nung una hindi ako natanggap sa interview, may iba pa palang ibibigay si Lord, which is goods naman talaga, kasi pa PR. So anong nangyari, nung nakapunta ako dito, sinuli yung PR na application ko kasi may kulang ako ng documents. So anong nangyari, may ipoprovide pa ako na documents na kailangan. So nilodge ko yun ulit February na. So back to zero guys. So yung pag-apply ko siguro last 2022, last year, mga July, wala nang nangyari doon. So kasi sinuli nila yung documents ko. So yun, sabi ko, uulit pala ako, sabi ng immigration at saka sila Kisha, yung coordinator dito, na yun talaga ang gagawin. So yun, inulit ko siya
online lang naman. So yun, kinumpleto ko ng documents, tapos matagal din, umabot din siguro ng ano, February hanggang last week lang na-approve. So last week ano yan, August ano yata yun, 16 bandang dyan siya na-approve. So yun, siguro 6-7 months yung PR ko talaga na-approve. Supposed to be 2 months lang talaga yan guys, pero may ano nag-ano sila dito, parang tawag yan, nag-strike. 1 month something din yun. So IRCC pa naman talaga yung immigration dito sa Canada. So natingga talaga siya, pero goods lang kasi antay-antay lang tayo nandito na tayo. Tapos yun, August 16 last week, na-approve yung ano ko, PR namin pala. 3 na kami dyan, kasama ng asawa ko at anak. So yun guys, grabe, sobrang blessing. Kaya sabi ko, babalik ako sa iyo Lord para magpapasalamat, kasi ang bilis. Yung iba, grabe yung dinadanas nila makapunta lang dito. Yung iba nag-student, which is yung pinakamabilis na pathway, pero pinakamahal at saka mahirap din pag wala talagang pera dito, kasi limited yung trabaho mo, tapos nag-school ka pa, tapos yun, kailangan mo talagang malaking proof of fund kasi hingan ka nun. So blessed tayo guys na hindi yung nangyari sa atin, wala tayong nagastos, covered pa ng employer ko lahat. So yun, at least hindi tayo naghirap papunta dito. Yung documents lang talaga ako nahirapan ma-provide lahat. Tas yung mga oras na ginugol ko. Gastos din guys sa pag-compile lahat ng documents. Especially sa PR, kailangan ka pa mag-IELTS, mag-WES. Yung WES ano yan, education credential mo. So kailangan din yan. So gagawa ako ng ibang content diyan na step by step process paano ako na PR. So comment lang kayo guys kung gusto nyong may step by step tayo para goods tayo. Gagawa natin yan. Balik tayo dito kasi goods ang natin dito. Environment, walang tao, tayo lang. So yun. So yun guys no. So far yun na lang, pagdating ko dito 10 months na PR na tayo guys. Yung iba guys matagal, 2 years, 3 years hindi pa rin na PR. Yung kasama ko nga, kilala ko 4 years na hindi siya na PR pa rin, 'di ba? So sobrang blessed tayo guys na kakasabak lang natin dito sa Canada, tas dito pa sa province na may PR na siya, parang pathway na mabilis. Kaya nung pag-post ko, ang daming nag-comment, sabi nila, tapos nag-message sa akin na ang bilis naman, paano ginawa, ganyan. So yun. Kaya gagawa talaga tayo guys ng dyan, ibang vlog na process lang naman ang content dun. So yun guys, di ko na yun papabain ha. Yun lang ang mas-share ko sa natin dito, kung paano tayo nakapunta ng Canada. Nang dahil lang sa job bank at saka effort din. At saka guys, dasal guys, hindi yan mawawala guys. Pinuntahan ko na lahat ng mga sacred talaga na milagroso na mga simbahan sa amin para mag-grant ko to na hinihingi ko talaga to kasi dream natin to. So kailangan may guidance yan ni Lord. So yun. Tapos ang saya ang nandito na, ang daming nangyari na magaganda. Tapos ito yung mga nature na nandito tayo ngayon, blessing to. Sa movie ko lang to nakikita, pero ngayon nandito na tayo guys, 'di ba? So yun guys. Sa mga nangangarap pa na magpunta ng Canada, tsaga-tsaga lang guys, tsaka dasal talaga. Kailangan yan. May guidance tayo ni Lord at saka blessing. Pero effort din guys. So hindi lang puro dasal. Paano mangyayari yan kung hindi ka gumagalaw? So kailangan mag-i-effort ka talaga. Google ka talaga ng maraming oras para makamit natin yung pangarap natin, di ba? Kung gusto nyo lang mag-Canada or mag ibang bansa na medyo yung gusto nyo, yung family oriented na country. Kasi dito gusto talaga nila mag-hire ng tao tapos pamilya talaga, kasi ito parang family oriented na mga country. So
Marami naman guys ibang mga bansa, gusto man talaga, ang dami kong kaibigan na kasama ang pamilya nila. So isa ito, ang Canada, na maganda talaga guys. Sabihin ko sa inyo, ang ganda ng lugar na to. Lalo na sa amin sa Ontario. Kaya guys, yun lang. Medyo tumaas na yung ano natin, content. So salamat at yun lang, dasal lang kayo. So kita-kita tayo dito guys. Mag-comment lang kayo kung ano yung country kayo or province pag nakapasok na kayo sa Canada. So yun lang guys. So guys, dito ilalagay ko yung ano, timeline. So dyan ilalagay ko yung lahat. So yun lang guys. See you in the next one. Peace.